Diyan lang kayo sa may blue na yan, no? Yung LGM. Yan, dito na tayo sa LGM. Ako kuya. Ilan yung gas na yan, boss? 1 liter lang. Dagdagan niya na sa Ah. 12 liters to, di ba? Diyan yung previous. Yun. So papapul tank muna tayo ngayon dito sa shed. Fuel safe unleaded, full tank po. May ano kayo no, yung sa scan. Start 0 sir. $12 liters daw kasi yun. Right? Laki ng tangke. Bago lang kasi mo. Oo. Sa NMAX, ano lang, mga 6 yan ata, no? 7. Oo, mga ganun. Mga 6 to 8. Ganun lang. Hmm. Sagad ko ba sir? Sakto lang. Nagmatic na ba yan? Ah, okay na siguro. Yun, so full tank natin ay ano, 10 liters. Ewan ko ilan ang nilagay nila sa kasa. Pero 10 liters lang to. Okay na, sagad na. Medyo masakit pala siya sa bulsa kapag ka, ano, sagad-sagad yung tangke. So inuwi ko muna, bale bukas, babiyahe ko ng Manila para makita agad natin yung ano, fuel consumption nitong FI. Yun, so nasa 4 kilometers lang ang layo ng kasa mula dito sa bahay namin. Tapos lalagyan ko na rin pala ngayon ng ano, glue yung sa may speed sensor niya kasi kadalasan yun yung issue na ano nababasa natin. Yun, dito na ako sa bahay. Bale yung maganda pala dito, may kickstart pa siya. Ay, hindi pa pala natanggal tong plastic. May kickstart pa siya. Ang galing no? Ayan, try natin sipain yung ano, kick niya. Yun. Kadalasan kasi nang nagiging issue nitong ano, Easy Ride 150 Fi, itong speed sensor niya. Pinapasukan kasi ng tubig dito sa paligid nito. Kaya lalagyan natin siya ng ano, glue. Para lang ano, kahit mabasa siya, hindi papasukan. Kasi pag napasukan siya ng tubig, yung loob niya kakalawangin. Yung wire nito ng speedometer cable, medyo maliliit siya. Kasi bago ko binili to, nagbasa-basa muna ako ng mga review ng mga ano, mga owner na ng ganitong unit. Tapos lalagyan ko pa ng ano yan, yung original na Mighty Band tsaka silicone sealant. So biyahe ko siya ng Manila.
balikan dito sa Bulacan para makita natin yung fuel consumption niya. Ang ganda rin nung niya, switch niya. Bali pinalitan ko na agad ng Honda Beat na side mirror. Kasi meron akong extra. Pero itong maganda dito sa sa ER150 Fi. Ngayon, meron ng automatic backlight yung dalawang switch. Yan. Pag binuksan mo yung ilaw, yun park light, meron na siya. Yan pag nilagay mo sa park light, parang malabo. May backlight na. Pati yung kabila meron na rin. Ganda 6 AM na ng umaga, biyahe na tayo ng Manila. So, full tank tayo mula dito. Yan. Full tank. Tapos, yan, dito mismo sa bahay yung 00 na trip kilometer. Nakaka 20.4 kilometers na tayo. Kain mo tayo dito sa may Anlilugaw sa Luzon Ave. Lugaw Isaw. Airplane? Opo, airplane. Ano? Plane? Oh, plane. Sobrang traffic dito sa Quezon City. So dito natin makikita yung fuel consumption nitong Easy Ride 150 Fi. Kapag ganito yung city driving na stop and go. Tapos babiyahe tayo ng long ride sa susunod na araw sa Isabela. Grabe, sobrang traffic. Dito na tayo sa may Maginhawa. Kakanan tayo ng Malingap. Nakaka 35 kilometers na tayo. Papabless muna ako ng motor dito sa Mount Carmel. Yun, umaambon pa nga kaya sumilong muna tayo. Pababa na daw si Father. Forgive us. Okay, pauwi na ulit ako ng Bulacan ngayon. Ito na ako sa Maynila Road. North na, 11:28 na. Bali tayo sa trip meter. Nakaka 43.8 na ako sa trip meter. Magmula Bulacan tapos pumunta ako ng San Juan, Manila, Quezon City. Tapos pauwi na naman ako ng Bulacan ngayon. Dito na tayo sa Bulacan. Ito yung tulay na boundary ng Bulacan tsaka Caloocan North. Nakaka 69.9 kilometers na tayo total. Harmony Hills na to, part na ng Bulacan, pero yung sa likod natin kanina Caloocan North pa yun. Pagas muna tayo dito sa may
Malapit sa Muson Central Terminal. Uy, ang haba ng pila. Dalang tayo sa malilim. Yun, 71.6 kilometer. Okay na, okay? Puno na. Okay na, okay na. 2 liters. So nakita natin naka 2.004 liters tayo sa 71.6 kilometer na na biyahe. Nasa 35 kilometer per 1 liter nitong Easy Ride 150 Fi. Pero yun gas and go yun sa traffic. Kanina kasi sobrang traffic sa may Quezon City. Kumbaga sulit na rin siya para sa sa 150cc engine. 35 kilometer ang 1 litro. Yun, tapos bukas biyahe naman ako ng Isabela galing dito sa Bulacan. Yun, para makita rin natin kung anong fuel consumption niya pagka long ride. Ang total odo ko na ngayon ay 76 kilometers. Ito pala yung ilaw niya. Ngayon ko lang nakita na malakas din pala siya sa gabi. Yan. Ito yung park light. May backlight yung dalawang switch, pati itong ignition. Tapos yung park light niya sa likod, ganyan. Yung park light niya medyo may ilaw na siya dyan sa flooring. Park light pa lang yan. Ito yung passing. Lakas ng passing light. Tapos, yan, park light, lagyan natin sa low. I-on natin yung headlight. Yan. Ito low pa lang yan. Ito yung high. Yan Kaya mukhang di na ako magmi-mini driving light dito kasi balak kong magkabit ng 4 na MDL. Ayan siya pag malayo. Yan. Patayin ko ulit. I-park light ko tapos lalayo ako. Ay, yan, sobrang dilim dito. Ito yung park light. Yan, park light pa lang yan. Medyo na siya. May liwanag na. Ito yung harap niya. Park light pa lang. Tapos lagay natin sa low. Yan, ilayo ko ulit. Park light pa lang yan. Madilim pa dun banda. Lagay ko sa low. Yan. Yan naman yung low niya. Ang pag ganyang kalayo. Maliwanag na pala siya. Yan, layo ko na sa motor. Kasi yan yung ilaw niya. Lakas. Yan, tapos yung high naman. Yung high. So yan, okay na. Patayin ko na ulit para makita natin kung gaano kadilim talaga dito. Yan. Ganyan siya kadilim. Pag naka-off lahat ng ilaw, ang umiilaw lang ay yung ignition, yung bilog. So, park light natin yan. Okay, at biyahe na nga tayo ng Isabela. Bali, 3:43 AM na ngayon. Tapos, isisiro ko to pag magpapagas ako dyan sa labas. Para mas kuha natin yung sakto na niya. Distance mula sa Bulacan hanggang sa Isabela. So, pag pinatay ko siya, sobrang dilim na.
Yun, naka 1.2 liters ako kahapon. Ginamit ko kasi ito. So, delete ko na to. Trip meter. Yan, magmula tayo dito sa San Jose del Monte. Dito na to sa malapit sa simbahan. Yan, tapos. Okay, so let's go. Doon ako ulit magbibideo. Time check tayo, 4:45 na. 1 hour na. Dito na ako sa may bypass road. After 2 hours, ayan, magpa 5:45 na. Dito na tayo sa may boundary ng Bulacan tsaka Nueva Ecija. Grabe yung lubak dito, kaya tinatawag na lubakan. 6 AM nandito na ako sa Cabanatuan Bypass Road. Okay na yung 120. Sakto mo na 120 na. Dos na lang naman. Yun, naka 1.87 liters. Napaw na apaw. Yan, bali yung 100.5 divide natin sa 1.87 liters. So nakita natin, laking tipid niya, 53.7 km ang 1 litro. Takbong ko nun 80 to 90 lang, tapos minsan nagwa 100 ako pag open, pero 2 beses pa lang. So ngayon dito na ako sa may Cabanatuan Bypass. Magpapagas ulit ako pag yung trip natin ay umabot na ng 200 kilometers. Beses ko na to bago ko binidyoan tinry ko na talaga yung top speed niya kanina. Hanggang 118 lang talaga. Alright, 7 o'clock. Nandito na ako sa may San Jose. Lagpas na ng San Jose proper. Yan, ito kakanan na tayo papunta Isabela. Tapos nakaka 151.4 km na. Bali sa 200 km papagas ulit ako, tapos kakain muna ako, may baon ako So raratrating ko muna tong San Jose to Caranglan. Time check, 8:12. Dito na tayo sa boundary ng Vizcaya at Nueva Ecija sa KM 208. Yan, tapos 8 km na lang, Santa Fe na. Dalton Pass pala to, Dalton Pass boundary. Dami ng truck. Yun, ayun yung Dalton Pass. Check muna tayo kung pogi pa tayo. Okay pa naman. Init na dito pero ang lamig nung nung hangin. Dito na tayo sa Santa Fe, 214 kilometers. Pagas ulit.
Card 0. 140 mo na. Konti na. Ayun. Kailan? 2.153. So, itong 214 na trip meter natin, minus natin yung 100.5 kanina nung unang nagpagas tayo. Bali, 113.5, tapos divide natin sa 2.153. Tipid pa rin kasi pumapatak tayo ng 52.7 kilometer isang litro. Nasa may Santa Fe na tayo. GT Oil. Kain muna tayo, ako'y nagugutom na. Higit na yung buhok ko. Ito yung ating baon. Kanin tapos skinless longganisa. Sakit ng puwet ko. Tagal kong bago nakabiyahe ulit. Tapusin ko muna ang aking pagkain. Namin tayo mag-video. Skinless longganisa ang ating ulam. Kasi may bawon akong Gatorade na pula. Tayo ay nasa Aritaw na. Green grass. Magkaba ako babis kaya. Yun, dito na tayo sa Isabela. Na magmula dito sa boundary ng Isabela at saka Vizcaya. Apat na bayan na bayan. More ng bundok na may nakalagay na Isabela at Aguilda. Welcome to Isabela, Porto ng bayan. Ito na ako sa may lapit na sa bahay. 160 mo na, sakto. O baka umapaw. Okay na? Okay na. 2.5 liters. Yan. So itong 352.6 i-minus natin sa 214. Tapos yung sagot ay i-divide natin sa 2.5 liter. So lumalabas nakaano tayo ngayon? 55 kilometer yung isang litro. Kasi puro pababa na yun paglabas ng Santa Fe. So malapit na ako sa bahay. Dito ako sa may Apayao Brook. Puno yung irigasyon. Pero sobrang init. Para sa mga pananim. Tubigan naman sila.
kilometer na. So nakita natin no yung fuel consumption ito. Okay siya kasi ano, napakatipid niya. Lalo sa long ride patipid, pero sa short ride nakita naman natin na pumapatak lang siya ng mga 35 kilometer isang litro. Kasi gas and go na yun eh. Sobrang traffic yun. Pero kapag long ride yun, makikita natin pumatak siya ng mga 50 plus. Tapos ang performance pala nito ni Easy Ride 150 Fi, kung meron kayong Honda Beat Fi, ganun na ganun yung hatak niya. Dahil motor dito. Yep. Bali ang total na odo na natin ngayon ay 474 km. So 5 PM na. Naka-idlip ako kanina pagdating. Kunin ko na muna yung mga gamit ko rito. Bali ito nga pala, ang performance na ito, ang masasabi ko maganda kasi may Honda Beat ako eh. Halos parehas siya nung performance. Kumbaga malakas din kasi hatak nung Honda Beat. Tapos maganda handling nito. Kahit bitawan mo yung manibela pagka high speed, okay din naman suspension. Tas yung ito pa pala yung mga sinasabing issue, syempre unang-una yung speed sensor. Ito yung speed sensor ko ngayon. Ito ang itsura, balot na ng ano yan, Mighty Band tsaka silicone sealant. Yan yung sealant na pang bakal, balot na yan. Tapos yung next na issue na sinasabi yung sa ignition. Yan, sa 300 mahigit, sa 300 kilometers mahigit na biniyahe ko, hindi naman ako namatay ng makina. Pero nung nandun lang ako sa city driving lang, bali 2 beses akong namatay ng makina. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa pag matagtag, tapos hindi ka, kumbaga nakabitaw ka dito pag matagtag. Baka dahil doon, kasi ito kanina sobrang tagtag. Hindi naman siya hindi ako nakabitaw. Siguro dahil doon. Tapos yung sinasabi rin na mags, yung nababasag daw yung mags. Nakabiyahe na ako ng mahigit 300 km. Wala namang nangyari dito. Tapos hindi naman nabengkong. Yan o. Yan. Tapos kabila. Wala naman, walang nangyaring walang crack, walang bengkong. Pero may suspect ako kung bakit nababasagan ng mags yung mga bagong labas. Kasi nung nirelease to sa akin, kala ko sira yung shock dahil sobrang tagtag niya. Nung chinek ko yung hangin, nasukat ko sa hangin nung sa gas station ay 50 PSI. So ang recommended lang nung likod 32, tas yung sa harap 30. Siguro yung mga nababasagan ng mags, hindi na nila binabawasan yung hangin. Kaya pag nalubak sila, yun, sobrang solid talaga yun. So hanggang dun na lang. Tapos pag uwi ko, ewan ko kung magbibideo ulit ako pa uwi. Okay na to, ganda ng fuel consumption nito. So ito bagong linis. Kita natin yung mags dito na wala talaga siyang crack kaya bengkong. Yan, pati sa kabilang side. Yun, so malamang sa malamang baka ganun yun, sobrang taas ng PSI tapos nalubak.
Kaya nabebengkong.